yung pagkakaroon ngayon ng pagsusuri, investigasyon tungo sa pagsasampa ng kaukulang kaso. So nandoon tayo sa stage na yon. Nasa proseso na ang pagsasampa ng reklamo kay dating Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Arnel Ignacio. Kaugnay ito ng umano'y maanumalyang 1.4 billion peso land acquisition deal na para sa halfway house o dormitory type accommodation ng mga overseas Filipino worker o OFW na malapit sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, mayroon na silang mga kaukulang report na naisumite sa Office of the President. Ngunit nagpapatuloy pa ang kanilang mga isinasagawang investigasyon upang tuluyan ng makapaghain ng mga kaukulang kaso. Afford us some time to dig deeper and we will come out with our necessary conclusions once we're ready to file the necessary cases in the appropriate tribunals or offices. Batay sa mga inisyal na investigasyon ng Department of Migrant Workers, hindi dumaan sa tamang proseso ang isinagawang kasunduan sa pagbili ng lupa. We know for sure na na-bypass ang OWA Board of Trustees dito despite the provisions of the OWA Charter and on 6 matters. Unang nalaman ng DMW ang insidente noong huling quarter ng 2024. Agad silang nag-imbestiga sa sinasabing maanumalyang acquisition deal. Nang nakausap nila si former OWA Administrator Ignacio, hindi kumbinsido si Secretary Kakdak sa mga naging paliwanag nito. Dito na napagdesisyonan ng kalihim na i-report ito sa Pangulo. We are still in the process of digging deeper and finding out more details, looking through documents, talking to personnel inside, bakit ito nangyari. Wala man lang abiso o anuman, whether formal or informal about this transaction. That too needs to be further looked into. Wala pang bagong pahayag sa usapin si Ignacio, ngunit una na nitong sinabi na handa niyang ipaliwanag ang issue sa tamang panahon. Samantala, tuloy-tuloy naman ang ugnayan ni Secretary Kakdak at bagong OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan, kung saan direktiba dito na pangalagaan ng OWA Trust Fund at magbigay ng totoong serbisyo para sa bawat OFW. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.